Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang araw kung anumang oras niyo pinapanood ang video lecture na ito. So, ang ile-lesson po natin, ang tatalakayin po natin sa araw na ito ay ang unang akdang Filipino noong panahon ng mga Kastila. At natapos na po natin yung mga akdang Filipino bago dumating ang mga Kastila. Kaya naman, darako na tayo dito sa ating panibagong talakayan na kung saan ay ang mga unang akdang Filipino noong panahon ng mga Kastila. Pero bago tayo dumako sa ating pagtalakay tungkol sa mga yan, ay narito po muna ang mga layuning pampagkatuto na inaasahan po na matutunan ninyo pagkatapos ng aralin na ito. Ang una ay makapagbibigay na po kayo ng mga katangian ng panitikan na noong panahon ng mga Kastila. Pangalawa ay naiisa-isa na ninyo ang mga uri ng akda noong panahon ng mga Kastila. Pangatlo ay nakapaghahambing na kayo ng mga tulang maladula at dulang pampanitikan at naipapaliwanag na ang mga dulang panlansangan. Okay, so yan po ang mga layuning pampagkatuto or inaasahan po na matutunan ninyo pagkatapos nating matalakay ang aralin na ito. So sabi po rito na noong Marso 16 ng taong 1521 ay naligaw po ang pangkat ni Magellan dito sa ating bansa, sa bansang Pilipinas. Ang pananakop ng mga Kastila na nagsimula noong 1565. Sa pagdating ng mga ito, naganap ang mga unang pagbabago sa ating panitikan, lalo pa dahil ipinalaganap po nila ang Kristyanismo. Ginawa po nilang makakristyanismo ang ating mga panitikan. Pinilit nilang pinairal ang mga akdang pampanitikan na may tatak ng relihiyong Kristiyano. Noon, ang akala nila sa baybayin, di ba yung baybayin na ang akala noon na mga Kastila ay iyon ay isang sulat ng Diablo. Kaya lahat po ng mga sulatin na naisulat sa baybayin ay ipinabura at pinalitan po ng isang alpabetong Romano, yung alpabeto ng mga Kastila. Yun ang ipinalit nila doon sa baybayin. So, sabi po rito, nagtatag daw ang mga Espanyol, ang mga Kastila, ng mga simbahan para magpalaganap ng relihiyong Katoliko. So, ang ginawa pa nila noon, nagtayo po sila ng mga palimbagan ng mga aklat na kung saan ang mga sumusulat din naman ay ang mga praile, ang mga pari. At ang nilalaman ng mga aklat din na yon ay pawang tungkol sa relihiyong Katoliko, pawang tungkol sa Kristyanismo. Nagtatag din po sila ng mga paaralan upang ihasik or ikalat ang kalinangan at kabias ng Kristyanismo. Nagkaroon din ng pagbabago sa pamumuhay ng mga Pilipino, sa pananamit nila, sa gawa nila, sa diwa at kaisipan ng mga tao. Lahat ng yan ay binago ng mga Kastila noong panahong yun. Sabi pa rito, ang lahat ng ito, ang lahat ng mga ginawang ito ng mga Kastila ay siya naman pong nagpasimula ng pagbabagong anyo ng panitikang Pilipino mula noong 1565 hanggang noong himagsikan sa Cavite ng taong 1872. Kaya tatlong taon tayong sinakop na mga Kastila, ng mga Espanyol dito sa ating bansa. Mga 333 years, ganun katagal na sila ay nanirahan dito at nanakop sa ating bansa. Ang sunod naman ay ang mga katangian ng panitikan noong panahon ng mga Kastila. So ano nga ba ang mga katangian ng panitikan noon? Tingnan nga natin. So sabi po rito,
Ang panitikan ng panahong ito ay may sumusunod na katangian. Sa una raw, ang panitikan noon, siyempre, pawang tungkol sa panrelihiyong mga paksain. Malamang, di ba? Kasi ang layunin nga nila ay upang ikalat yung Kristyanismo. Kaya naman, ang paksa ng panitikan ng mga akda noon ay tungkol sa relihiyon. Relihiyon nila ang Katoliko. Ang ikalawa naman po na ah, layunin o katangian ng panitikan noon, ito raw po ay nagtataglay ng sari-saring kaanyuan at pamamaraan gaya ng panalangin. So, kung mapapansin ninyo mamaya, yung mga halimbawa po ng panitikan nila ay parang ang mga dasal, parang yung pawang tungkol nga sa pamumuhay bilang isang Kristiyano. Nagtataglay po yung kanila mga akda ng sari-saring kaanyuan at pamamaraan ng pananalangin. Halimbawa ay yung mga tulang liriko, yung mga korido, awit, mga pasyon, mga sinakulo. Yan yung mga halimbawa ng mga akda nila na ginagawa noon. Ang pangatlong katangian naman ng panitikan, ayon dito, ang lalong marami sa mga paksa ay gaya, huwad o kaya halaw sa anyo, paksa o tradisyong Kastila, walang orihinalidad. So, yung mga ginagawa raw nila noon ay ginagaya lang din nila. So, wala silang originality. Sabi nga riyan, huwad, gaya at halaw lamang. May pinagkunan sila mula doon siguro sa kanilang bansang pinanggalingan. At ang ikaapat na katangian nga ng panitikan noong panahong yun, bukod sa mga akdang panrehiyon, ay marami ring mga akda, relihiyon yan pala, akdang relihiyon ay marami ring mga akdang hinggil sa wika. Pinapahalagahan din nila ang wika noong panahong yon. Ito'y binubuo raw ng gramatika at bokabularyo, mga tula at mga akdang ukol sa tula. Okay? So yan po ang mga katangian ng panitikan noong panahong iyon. Ngayon naman, dumako na po tayo dito sa mga unang akdang panrelihiyon sa Tagalog. Tingnan natin kung ano-ano nga ba ang mga akdang ito. So, unang nariyan, ang doktrina Kristiyana. Ano nga ba ang doktrina Kristiyana? Ito pong doktrina Kristiyana ay unang nailimbag dito sa Pilipinas. Ito po yung mga libro, unang libro na dito mismo sa Pilipinas na print, na ilimbag. Ito ngang doktrina Kristiyana ay nailimbag po noong 1593. At ito ang kauna-unahang aklat na may kinalaman sa ating kapuluan, ang doktrina Kristiyana. Nailimbag ito sa pamamagitan ng silografiya na sa Kastila at Tagalog. Pag sinabi po nating silografiya, isa po yung tradisyonal na teknik ng pag-preprint or pag-imprenta na ginagamit sa sining ng paggawa ng mga larawan at ilustrasyon. So, ito po ay print nga sa pamamagitan ng silografiya. Ang Doktrina Kristiyana rin class, ito po ang kauna-unahang libro, sabi ko nga kanina, na inilimbag sa Pilipinas ng mga Dominikano. Ang mga Dominikano po, doon po sa palimbagan ng mga Dominikano, print or inimprenta itong Doktrina Kristiyana. At ang may akda po nito, ang may akda ng Doktrina Kristiyana ay sina Padre Domingo Nieva at Padre Juan de Plasencia. Sila po yung mga may akda ng Doktrina Kristiyana. So ito nga po ang nilalaman ng Doktrina Kristiyana. So ang nilalaman po ng Doktrina Kristiyana, unang-una riyan ay yung Pater Noster, yung Ave Maria na kinakanta, yung Ordinadasal, yung Credo, Regina Cauli,
ang 10 utos ng iglesia, ang 7 kasalanang mortal, ang pangungumpisal at ang katesismo. So yan po yung mga nilalaman ng doktrina Kristiyana. Ang sunod naman po na aklat, at ito po ang ikalawang aklat na inilimbag sa Pilipinas ni Padre Francisco Blancas de San Jose, at sinulat po niya ito noong 1602 sa imprentahan at inilimbag sa imprentahan ng Santo Tomas. So, si Juan de Vera, sabi rito si Juan de Vera, isang mestisong inchik ang katulong ni Padre F. Blancas de San Jose sa limbagan. So, tinulungan siya ni Juan de Vera. Magpahanggang ngayon, yung palimbagan na iyan ay nakatayo pa rin. At yan nga ay ginagamit pa hanggang ngayon ng pamantasan ng Santo Tomas, yung limbagan na iyan, na kung saan inilimbag itong Nuestra Señora del Rosario. Ang pangatlo nga ay itong Barlaan at Diyos Sapat. Ang Barlaan at Diyos Sapat class, ito po yung sinasabi nila na kauna-unahan raw na nobelang Tagalog dito sa Pilipinas na halaw sa Biblia mula sa Griego. Ngunit ayon kina Sebastian at Nicasio, may nagpapalagay raw na ang unang akdang anyong nobela ay itong Tandang Basyo Makunat na sinulat naman ni Padre Miguel Lucio y Bustamante noong 1885. Ito pong Barlaan at Diyos Sapat, ito po ay tungkol sa isang hari na sumisikap po na ilayo yung kanyang anak sa Kristyanismo. Ayaw niya na maging Kristiyano yung anak niyang prinsipe. Ang next naman po ay ang pasyon. Ang pasyon po, ito po ay isang pasalaysay na tula tungkol po sa buhay at pagdurusa ni Jesus. Dahil sa binigyan raw ng permiso mula sa simbahan si Padre Antonio del Pueblo, dahil binigyan nga ni Padre Antonio del Pueblo si Gaspar Aquino de Belen ng pahintulot na ilimbag itong pasyon sa Maynila noong 1704. Ito pong pasyon, ito po ang kauna-unahang akda na may ganitong uri ng panitikan, na ganito ang nilalaman tungkol sa buhay ni Jesus. Ay nakatanggap po ito ng maraming karangalan. Naging mabenta ang akdang ito sa maraming tao. Hanggang taong 1750 ay nauso. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin yan or binabasa pa rin ang pasyon. 4 ang nagsulat po ng pasyon. Una na nga riyan ay ito ang sinulat ni Gaspar Aquino de Belen, Padre Gaspar Aquino de Belen, noong 1704. Yun yung first version. Next is yung kay Don Luis Gian, noong 1814. Kay Padre Mariano Felipe, noong 1814. At kay Padre Aniceto de la Merced noong 1856. At ang next ay ang Urbana at Felisa. Isinulat sa Tagalog ng paring si Modesto de Castro na kilala sa kanya makapangyarihang sermon. Ang Urbana at Felisa po ay halimbawa ng aklat ng mabuting asal na lumitaw sa Europa noong Renascimiento, noong Renaissance period. Ang akda ay nasa anyong epistolaryo or palitan ng liham. Kasi sabi natin, epistolaryo, palitan ng liham. Dito po, ito pong Urbana at Felisa, ang nilalaman po niyan ay yung pagsusulatan ni Urbana at Felisa, yung pagsusulat ni Urbana na nasa malayo sa kanyang mga kapatid na sina Felisa at Honesto. Isa yan po ang nilalaman ng Urbana at Felisa tungkol sa kabutihang asal. Next ay ang mga awit. Ang awit
Sa bawat taludtod ay may 12 pantig, 12, na itinutula or binibigkas ng pasalaysay, ngunit may himig na may bagal o tinatawag na adante. Yung himig niya na mabagal ay tinatawag na adante. At mayroong makatotohanan at malapit sa katotohanang kwento at mga tauhan ang kanilang pakikipagsapalaran. Isang halimbawa nga ng isang awit ay yung sinulat ni Francisco Baltazar na Florante at Laura. At narito pa ang mga tanyag ng mga awit. Nariyan pa yung buhay ni Sigismundo na sinulat naman ni Eulogio, paano mang basa niyan, Julian de Tandiana, 12 pares sa kaharian ni Maria Alimango, Prinsipe Igmedio at Prinsesa Floriano, Bernardo Carpio. Yan yung mga halimbawa ng mga awit na natanyag noong panahon niya ng mga Kastila. At ang next ay ang korido. Ang korido naman ay nagmula sa impluensyang Kastila. Ito po ay may 8 pantig kada linya. Okay, so 8 syllables, 8 pantig sabi niya per line kada linya. At 4 na linya naman sa isang saknong. Per paragraph, mayroong 4 na lines. Okay? Hindi raw tulad ng awit, ang korido ay binibigkas naman ng may kabilisan. Kapag mabilis ang pagbigkas, tawag po natin yung allegro. Yung mabagal kanina ay adante. At isang halimbawa ng korido ay yung sikat din na kwento tungkol sa ibong Adarna. Okay, next. Ang halimbawa po ng mga korido maliban sa ibong Adarna ay yung Ang Haring Patay, Don Juan Tinosa, Don Juan Tenoso, Rodrigo de Villas na sinulat ni Jose de la Cruz, Ang Dama Ines na sinulat ni Ananias Zorilla, Ang Prinsipe Florin na sinulat naman ni Ananias Zorilla at ng kanyang mga kasamahan. At ang sunod nga ay ang karagatan. Ito naman, karagatan, nakwento ko na to sa inyo noon. Ito po ay isang larong may paligsahan sa pamamagitan ng tula. Tula na batay raw sa alamat tungkol sa isang singsing nung isang prinsesa, ng isang dalaga na nahulog doon sa gitna ng dagat. At kung sino nga yung makakakuha nung singsing na yon ay siyang pakakasalan ng dalaga. Ang karagatan po ay ginawa nga bilang pang-aliw ng mga nangungulila noon ng isang yumao. So ito po ay ginagawa sa lamay kapag may patay. At ang next naman ay ang duplo. Ang duplo ay isang pamamaraan na ipinasok or isinama sa mga selebrasyon upang mabawasan raw ang kalungkutan sa pagdadasal para sa mga namatay. Ito po ay binubuo ng mga puns, mga biro at mga palaisipan sa bernakular. Kinalaunan, ang duplo ay naging isang madulaing debate sa pamamagitan ng berso. So ito rin, tulad ng karagatan, ay isinasagawa sa lamay, sa mga patay. Ang nakasanayang gawi dito sa duplo, ang ibang manlalaro raw ay magbibintang sa iba na mga kathang krimen. Kunyari, may krimen. At ang mga akusado, sila yung mga ibang kasali doon sa laro, sila naman yung ipagtatanggol nila yung kanilang sarili doon sa krimeng inakusa sa kanila. Tinatawag po na duplero yung mga lalaki na kasali at duplera yung mga babae na kasali. Ang mga maglalaro ay tinatawag po na bilyako at bilyaka na kapag naglalaro na. Kanina ay tinatawag nating duplero-duplera. Pero kapag sila ay nasa proseso na ng paglalaro, tinatawag na natin silang bilyako at bilyaka. Kapag raw ang isa nakikipagtalo,
ay nagbigay ng maling sagot doon sa palaisipan na ibinigay sa kanya, siya po ay kadalasang pinaparusahan sa pamamagitan ng pagpilit sa kanya na magsabi ng isang dalit para sa namatay. So sila po ay pinagtatanghal ng isang dalit. Natalakay na natin kung ano ang dalit, di ba? Ito po ay isang pagpupuri, isang tulang pagpupuri ang dalit para doon sa namatay. Ang next ay ang pamamanhikan. Okay, ito po ay masasabing isang dula. Noon ang pamamanhikan ay isang dula raw. Kahit katotohanan. Bagamat katotohanan, ito po ay isinasagawang parang isang dula or masasabing isang dula. Kasi ang isang binata sa pamamagitan ng kanyang mga kamag-anakan ay papanhik sa tahanan ng dalagang kanyang napupusuan at sa pamamagitan ng matatalinhagang pagpapalitan ng mga pangungusap ay naipapahayag ang malinis na layunin ng lalaki. So ganun pala yun na isinasagawa nila ang pamamanhikan noon sa pamamagitan ng paggamit ng mga matatalinhagang pagpapahayag. Imagine ninyo kung hanggang ngayon ganyan pa rin ang pamamanhikan. At may tatlong bahagi raw ang pamamanhikan noon. Ang una ay ang bulong. Ang bulong, ito po ay isang matandang katawagan sa orasyon ng mga sinaunang tao sa kapuluan ng Pilipinas. At ang pangalawa na bahagi ng pamamanhikan ay ang kayari. Ito naman po ay sumusunod matapos ang mga araw, linggo o buwan na matiyagang paninilbihan. Gayunman, kung tutol ang magulang ng dalaga at binata, sila ay hihiling ng isang bagay na alam nilang di makakaya ng binata. Grabe naman na kapag tutol sila, ay siguro hihiling sila ng pagkarami-rami or mga bagay na imposible para kapag hindi nagawa siguro nung lalaki ay hindi na itutuloy yung kasal. Ganyan noon ang ginagawa nila kapag ayaw nila yung kanilang magiging yung mapapangasawa ng kanilang anak. Ngayon, anong ginagawa na yun, di ba? Ito, 1,000,000. Layuan mo ang anak ko. Di ba ganun ngayon? Noon, pinapahirapan po nila na makahanap or humihiling sila ng mga bagay na imposible na maibigay ng lalaki para hindi matuloy yung kasal. At ang pangatlong bahagi nga ng pamamanhikan class ay ito pong dulog. Ito ang huling bahagi ng pamamanhikan. O kapag pinayagan naman siguro ito. Itinakda ng araw at oras ng kasal. O sabi ko na nga ba, ito ang pinakamasayang bahagi ng pamamanhikan. Ang pagkain ay bumabaha sa napakaraming mga pagkain, may mga awitan, may mga sayawan at inuman. Ang pamamanhikang isinasalarawan ay buhat raw sa Katagalugan. So ito po, pamamanhikan na nandito, na tinutukoy natin dito, ay yung pamamanhikan noon na isinasagawa mula nga sa Katagalugan. So yan po ang mga tatlong bahagi ng pamamanhikan. And next, dito po tayo sa mga dulang panlansangan, mga itinatanghal sa daan. Una na riyan ay ang pangangaluluwa. Okay? Ang gabi ng pangangaluluwa ay ang gabi ng bisperas ng undas o bisperas ng araw ng mga patay. So parang Halloween party ang pangangaluluwa noon. Isa itong taunang kabistahan o araw ng pagdiriwang na idiniraos tuwing Oktubre 31. So parang ang Halloween party bago ang undas. Next is ang panunuluyan. Ang panunuluyan po ay isang akdang dulang panlansangan na kung saan dito po ay makikita ang kaugaliang Kristiyano ng mga Pilipino. Dito po sila ay nagtatanghal ng masalimuot na paglalakbay ni na Santo Jose at Birheng Maria mula sa Nazareth patungong Bethlehem
upang maghanap ng matutuluyan na mapagsisilangan kay Jesucristo. So, ito pong panunuluyan. Dito po ay naghahanap po sila ng lugar. Si Maria at si Jose ay naghahanap po ng lugar kung saan maaaring ipanganak si Jesucristo. Ito po ay hango raw sa salitang ugat na tuloy. Ang panunuluyan, hango raw sa salitang ugat na tuloy, na isang magiliw na pag-anyaya o pagpapatuloy ng panauhin sa loob ng tahanan. Ang next ay ang salubong. Ang salubong po, ito po ay isang prosesyon na ginaganap tuwing madaling araw ng linggo ng pagkabuhay. Ang mga imahe ng Kristong nabubuhay na mag-uli at ang namimighating Berheng Maria ay nasa kani-kanyang karosa at nagmumula sa nagkaibang lugar. So ito po yung ginagawa pa rin to sa ngayon, di ba? Ito po yung may buhat silang mga santo, ay mga rebulto na kung saan ay binubuhat po nila ang imahe ni Kristo patungo doon sa kung saan naroon si Birheng Maria. Salubong, pinagsasalubong po ang mag-ina. Ang ikaapat ay ang alay. Tinatawag din po itong Flores de Mayo, ang alay. Ang alay po ay isang prosesyon naman ng mga kadalagahan mula sa isang lugar patungo sa altar ng Birheng Maria sa simbahan upang mag-alay ng mapuputing bulaklak. Alay, parang or tinatawag din na Flores de Mayo. At next po ay ang mga dulang pantanghalan, mga dulang tinatanghal sa entablado. Una na riyan ay ang sinakulo. Ang sinakulo ay tradisyonal na pagsasadula ng mga pangyayari hinggil sa mga dinanas ni Jesucristo bago at pagkaraang ipako siya sa krus. Ito na yung mga hinahampas-hampas siya, binabuhat siya ng krus, lahat-lahat. Hango ang nasabing tradisyon sa Biblia at iba pang tekstong apokripa. Kadalasang ginaganap ito sa lansangan, kaya'y sa bakuran ng simbahan. So doon po itinatanghal ang sinakulo. Ang next naman ay ang Juego de Prenda. Laro rin ito sa mga lamayan sa patay at ang mga kasali rito yaong hindi pa lubhang mahusay tumula. Ang mga babaeng kasali ay binibigyan raw ng pangalan na mga bulaklak. Pinapangalanan sigurong rose, gumamela, lavender. Yan yung may pinapangalan nila. Samantala, ang mga punong kahoy naman, ang mga lalaki, pinapangalanan nilang Nara o Mahogany ka. Okay, yan ang Juego de Prenda. Laro sa lamay. Ang next ay ang tibag. Ang tibag ay isang dula noong panahon ng mga Kastila. Dula ito ng paghahanap ng reyna sa krus ni Kristo. Ito po ay kadalasan na ginaganap tuwing buwan ng Mayo. Yan ang tibag. Ang next ay ang moro-moro o komedya. Ang komedya po ay isang dulang patalata na gumagamit ng nakaugaliang marcha para sa pagpasok at pag-alis sa entablado, batalya o labanan na may koreografiya at magla o mga mahihiwagang epekto sa palabas. Ito po ay kadalasang itinatanghal ng 2 hanggang 3 araw upang ipagdiwang ang piyesta ng patron ng baryo. So, karagdagan pala doon sa moro-moro, ang moro-moro po, ito po ay labanan ng mga Kristiyano at Muslim. Dula tungkol sa labanan ng Kristiyano at Muslim na ang kadalasang natatalo, ang lagi raw natatalo dyan sa labanang yan ay yung mga Muslim at ang nananalo ay yung mga Kristiyano. Okay, so ang ikalima nga ay itong karilyo. Ito naman po ay isang palabas na mga tauhan na yari raw sa karton
ng anino ay makikita na sa isang maputing tabing. So karton ang mga tauhan dito. Pinapagalaw sila ng mga tao, of course. May dialogong sinasabi ang mga tauhan at ang magpapalabas ng karilyo ang siyang nagsasalita. So, mga anino. So, meron na pala noong El Gamma Penumbra cartoon version. Okay, next. Ang pamutong. Ito'y mapapanood lamang sa Marinduque at Quezon. Sa Marinduque ay tinatawag po itong panubong at pamutong naman sa Quezon. Next, 7, Dungaw. Ito ay hangod dito sa Cagayan, sa Region 2. Awit po ito sa patay o pagdadalamhati. Ang Dungaw, Region 2 ba? Ewan ko Region 2. Basta mga Ilocano. Ang Dungaw ay may layuning ipagunita sa mga nakikiramay ang kadakilaan ng namatay. At bilang dati na rin sa mga anito na naway kandiliin at pagpalain ang namatay sa kabilang buhay. Dungaw. Ginagawa ng mga kamag-anak nung namatay. Yung umiiyak sila, mga ganun. Yung nagsasabi sila ng mga kadakilaan niya nung taong namatay. So, para yung eolohiya. Parang ganun. Ang ikawalo ay ang sarsuela. Ang sarsuela ay isa pong dulang may kantahan at sayawan na mayroong 1 hanggang 5 kabanata at nagpapakita ng mga sitwasyon ng Pilipino na may kinalaman sa kwento ng pag-ibig at kontemporaryong issue. Ito rin ay tinatawag na zarzuela. Zarzuela, dulang inawitan, dulang hinonihan, drama liriko, at opereta. At ang ama nga po ng zarzuela ay si Severino Reyes at kilala po siyang si Lola Basyang. Ang zarzuela po, kung napanood po ninyo doon sa Pulang Araw, ito po yung, di ba, yung character ni Sanya Lopez at ni Bea Alonso, yun po yung ginagawa nila. Umaawit sila, kumakanta. Inaaliw po nila yung kanilang manonood. Ang sarsuela. Kantahan at sayawan po yan. Okay, so ito po, dito na po tayo sa mga unang makatang Tagalog. Sino nga ba yung mga makatang Tagalog, mga unang makatang ito? Una na riyan ay si Tomas Quintin. Siya po ang kinikilalang manunulat na Pilipino sa pagkakalimbag ng kanyang aklat na librong Pag-aaralan ng mga Tagalog ng Wikang Kastile. At ito ay kasama ang isa niyang tulang may kahalong wikang Espanyol. Si Fernando Bagong Banta, katulad ni Tomas Quintin ang estilo ng kanyang pagsulat. Ang next naman ay si Pedro Suarez Osorio. Siya po ay taga-Ermita sa Maynila. At ang last ay si Felipe de Jesus. Ipinapalagay na siya po ang kauna-unahang tunay na makata. Siya ay isinilang sa San Miguel, Bulacan. Okay, so yan po ang pagtalakay tungkol sa mga unang akda noong panahon nga ng mga Kastila. Sana ay may natutunan kayo. Maraming salamat sa inyong oras. Maraming salamat sa pakikinig. And goodbye everyone.